Ano nga ba ang arraignment? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong upload. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw po sa inyong lahat mga ma'am at sir. Welcome back to my channel. Our topic for today is about arraignment. So ano nga ba ang arraignment? Ang arraignment ay isang mahalagang parte ng paglilitis. Dito unang formal na binabasa sa isang akusado ang kasong isinampa laban sa kanya. Sa yugtong ito, malalaman ng akusado kung ano ang nilalaman ng kanyang kaso at dito bibigyan siya ng pagkakataong magsabi ng kanyang tugon kung siya ba ay guilty or not guilty sa kaso na nakasampa laban sa kanya. Anyways, ang layunin ng arraignment ay tiyaking na ipapahayag ng malinaw sa akusado ang kanyang kaso at nabibigyan siya ng karapatang ipagtanggol ang sarili ayon sa Human Rights at Philippine Constitution. Sa ilalim ng Article 3, Bill of Rights, Section 14 ng 1987 Philippine Constitution, sinisigurado ang karapatan ng bawat akusado na malaman ang uri at dahilan kung bakit siya sinampahan ang kaso. Ayon naman sa ating mga legal na batayan, sa Rule 116 Section 1 ng Revised Rules of Criminal Procedure, ang mga sumusunod ay dapat sundin sa isang arraignment. Number 1, ang akusado ay dapat i-arraign sa open court kung saan isinampa ang kaso. Number 2, dapat siyang personal na naroroon sa pagdinig, hindi maaaring representative or abogado lamang ang haharap sa korte. Number 3, bibigyan ang akusado ng kopya ng mismong complaint or ang tinatawag din na information. Number 4, babasahin sa harap ng akusado ang complaint sa wika or dialektong na uuunawaan din ng akusado. Number 5, tatanungin ng hukom ang akusado kung ano ang plea nito, kung ang akusado ba ay guilty or not guilty. Number 6, kung ang akusado ay hindi sumagot at nanatiling tahimik, ang korte ay maglalagay ng marka sa plea ng akusado na not guilty. Ito ay ayon sa nakasaad sa Rule 116 Section 1, Paragraph C ng batas, ganito po ang nakasulat. When the accused refuses to plead or makes a conditional plea, a plea of not guilty shall be entered for him. So malinaw na binanggit dito na kapag tumanggi na sumagot ang akusado sa kanyang plea, kung siya ba ay guilty or not guilty, ay malinaw na sinabi ng batas na ang akusado ay mananatiling not guilty sa kaso. Question: paano kung ang akusado ay umamin sa kaso na siya ay guilty? Ganito po yan mga ma'am at sir. Hindi basta-basta tinatanggap ng korte ang plea na guilty, lalo na sa mabibigat na kaso. Bago ito tanggapin, may mga proseso pa na pagdadaanan at ito ay tinatawag na searching inquiry. Ito ay ang masusing pagsisiyasat at pagtatanong ng hukom kung totoo bang nagsasabi ng katotohanan ang akusado na siya ay tunay na guilty sa krimen. Anyways, ayon sa Rule 116, Section 3 ng Revised Rules of Criminal Procedure, kapag ang akusado ay umamin sa isang mabigat na krimen, sumakatuwid baga ay guilty, ang hukuman ay kailangang magsagawa ng isang masusing pagsusuri at pagtatanong upang matiyak na ang pag-amin ay ginawa ng kusang loob at lubos na nauunawaan ng akusado ang mga maaaring maging bunga ng kanyang pag-amin. Ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng isang arraignment? Ganito po yan mga ma'am at sir. Kagaya nga ng binasa natin kanina, dapat mismong ang akusado ang humarap sa hukuman, hindi pinapayagan ang representative ang humarap sa isang arraignment. Pangalawa, pagkatapos nito, saka pa lamang babasahin ng hukom ang information na mula sa prosecutor. Pangatlo, pagkatapos, tatanungin ang akusado tungkol sa mga binasa kung siya ba ay guilty or not guilty. Kapag not guilty ang sagot ng akusado, ibig sabihin itinatanggi niya ang paratang sa kanya. Take note. Kapag not guilty ang plea ng akusado, tsaka pa lamang itatakda ng korte ang petsa ng pre-trial at trial nito. At ang ibang side naman, kapag guilty naman ang sagot ng akusado, ibig sabihin inaamin niya ang paratang sa kanya. Take note, ito ay dapat voluntaryo at may malinaw na pag-unawa. Anyways, kagaya nga ng sinabi natin kanina, kapag guilty ang plea ng isang akusado,
Magkakaroon po ito ng searching inquiry na judge lamang ang pwedeng gumawa. So ano nga ba ulit ang searching inquiry? Gaya ng nabanggit na natin kanina, ang searching inquiry ay isang masusing pagtatanong ng judge kapag ang isang akusado ay nag-plead ng guilty sa korte. Ginagawa ito para masiguro na naiintindihan ng akusado ang kaso laban sa kanya. Alam niya ang magiging parusa kung siya'y mapatunayang guilty at hindi siya pinilit, tinakot o nilinlang. At kusang loob ang kanyang pag-amin. Okay, para mas maganda, let's make an example. Example, si Tanggolaysky ay inaresto dahil sa kasong pagnanakaw. Pagkatapos masampahan ng kaso, itinakda ang kanyang arraignment sa korte. Ganito ang nangyari. Pagharap niya sa hukom, binasahan ang sakdal tungkol sa kanyang kaso. Ganito ang nakasulat sa information. Ikaw ay sinasakdal sa salang pagnanakaw at paglabag sa Article 308 ng Revised Penal Code of the Philippines. Pagkatapos si Tanggolaysky ay tinanong ng hukom ng ganito, Mr. Tanggolaysky, ano ang iyong plea? At sumagot naman si Tanggolaysky, I'm not guilty, Your Honor. Dahil dito, inirecord ng korte ang plea ni Tanggolaysky at itinakda ang pre-trial hearing para sa kanya at nagpatuloy ang pag-usad ng kanyang kaso. Anyways, in the other side of the case, kung sinabi naman ni Tanggolaysky na I'm guilty, Your Honor, dito na papasok ang searching inquiry na headed and conduct only by the judge of the case. So ano nga ulit ang purpose ng searching inquiry ng judge? Ang sagot is para masigurado na pawang totoo lamang ang sasabihin ng akusado at ito ay voluntary niyang ginawa at walang pamimilit at pananakot na nangyari. Pero ano nga ba ang kahalagahan ng arraignment? Mahalaga ang arraignment kasi nasisiguro nito na alam ng akusado ang kaso laban sa kanya. Pinoprotektahan nito ang kanyang karapatang legal. Isa itong prerequisite para masimulan ang paglilitis. At kapag walang arraignment, maaaring madismiss ang kaso dahil sa kakulangan ng due process. In short, ang arraignment ay mayroong malaking papel sa korte. Ito ay isang karapatang pantao at ito ay tinitiyak ng batas. Sa mga kursong may pag-aaral tungkol sa batas tulad ng criminology na may mga pre-law subjects, ang pag-unawa sa prosesong ito ay mahalaga sa mga nagnanais maglingkod sa batas tulad ng isang pulis, abogado at iba pang mga larangan pagdating sa pag-aaral at pagpapatupad ng batas. So bakit kailangan alam natin ito, especially sa mga hindi nakakapag-aral ng mga batas? Ang simpleng sagot is, kapag alam natin ang halaga ng arraignment, mas nauunawaan natin kung paano pinangangalagaan ng batas ang pagkakaroon ng katarungan at karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. At siguro po ay dito na po muna matatapos ang ating maikling usapan tungkol sa arraignment. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.